Thank God it's Friday. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy po tayong mag-ingat sa bagyo na darating o nasa ating lugar na. At patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil alam po natin na malalampasan po natin itong mga pagsubok na ito regarding sa natural disaster, typhoons, or whatever na darating po sa atin. Basta patuloy lang po tayong dumulog sa Panginoon, manalangin, at humingi tayo ng proteksyon ng Diyos. Maging sa mga nabahaan na, nasira yung tahanan po nila, nawasak yung mga gamit po nila, ang Diyos ang manguna po sa bawat isa. Especially sa inyo po, patuloy po kayong mag-ingat. At kahit anong nangyayari, patuloy lang po tayo magpasalamat at makinig ng salita ng Diyos. May mensahe si Lord sa iyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Ito po yung pagkakataon na muli, Panginoon, na nagpapasalamat po kami, Lord, for the moment, Panginoong Diyos, na ang bawat sa po sa amin ay natututo araw-araw ng iyong salita. Tuwing Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, araw-araw, may itinuturo ka po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. At patuloy lamang po kami humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakasala po namin. Today, Lord, gusto lamang po namin muli matuto na yung salita. Mangusap ka, Panginoon, Holy Spirit, ikaw po ang pumagitna. Mangaral ka po sa amin, Panginoong Diyos. At lahat ng aming matututunan ay may apply po namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay mag-comment, magsabi ng Amen and Amen. Ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating advance mag-isip. Lagay nga sa comment section o sabihin po natin advance mag-isip. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Alam niyo po, according to the one social media meme, hindi na ako mag-aaral. Babagsak din naman ako eh. Sino po sa atin mga estudyante? Ganito ang kaisipan. Hindi na ako mag-aaral, babagsak din ako eh. No? Advance akong mag-isip. Another says, hindi na ako magda-diet, tatabarin naman ako. Diba? No, alam ko naman mangyayari, tatabarin ako ulit eh. Kaya, kakain na lang ako ng kakain. Lalamon na lang ako ng lalamon. Hayaan ko nang tumaba ako. Advance ako mag-isip eh. No? And then meron din pong mga ibang mga memes, no, na hindi na ako maglilinis ng bahay, marurumihan din naman. No? Huwag ka na rin maligo kasi marurumihan ka rin naman. Huwag ka na mag-toothbrush. No? Huwag ka na rin kumain, siguro. Kasi nga, magugutom ka rin naman. Kidding aside, no? And then sabi nga, meron pa itong mga jokes, pero nakakalungkot yung mga linyahan gaya po ng why pay taxes when corrupt officials just pocket them? Bakit pa ako magta-tax? Yung mga corrupt officials, ninanakaw din naman, lalo na po sa flood control. Nako, nakakagigil na. Sino po sa atin ang gigigil na? Hindi pa rin nahuhuli sila. Lagay nyo nga sa comment section. Gigil much. No? And then, mahal natin ng mga taong ito na corrupt. No? Mahal sila ng Panginoon. Ayaw lang natin ng ginawa nila, pero yung mga taong ito, mahal na mahal natin yung mga congressman, yung mga buhaya sa government po natin. Pero yung iba matitino, proud kami sa inyo. Sa mga hindi matitino, ay mahal kayo ng Panginoon. Si Lord na po ang mangusap sa puso po ninyo. And then, no, why bother to help when our people are ungrateful? Bakit natin tutulungan yung mga taong hindi naman marunong magpasalamat? Tulungan natin yung marunong magpasalamat, pero yung mga hindi marunong magpasalamat, last mo na yan. No, sabi nga, meron pang isa, why should I believe in God when I can manage myself? Bakit pa ako maniniwala sa Diyos? Kaya ko naman yung sarili ko. May pera naman ako. Matalino naman ako. Meron akong lakas para kumayod, mabuhay sa mundong ito. Kasi nga, advance akong mag-isip. And the advance akong mag-isip,
logic is a best put to use when we think about what would be good for the future. Forward thinking is beneficial when we see problems as opportunities to learn. Sabihin nga po natin, opportunity. Kapag yung problema, ang isip natin ay meron akong matututunan sa problemang pagdadaanan ko. Anybody here? Can you type yes or amen? Ako po yun, Pastor, na ang dami kong natutunan in my past experiences, struggles, and even temptation. Lagay po na sa comment section. Ako po yung topic ngayon, Pastor, ha? And then, sabi nga, no, problems to learn and find solution and innovate. No, tayo po ay mag-adjust, mag-adapt. No, tayo po ay gumawa ng paraan talaga na mag-isip, na maging tayo po ay forward thinkers and visionaries and creative problem solvers. No, kung may mga problema, talagang gagawa tayo ng paraan para ma-solve yung problema sa baha. Ano ba ang dapat gawin? Alam niyo po, yung mga kababayan po natin nagkaroon ng wisdom. Gumawa sila ng sariling flood control doon po sa kanilang gate, sa kanilang pintuan, sa kanilang pong streets para hindi dumaloy yung baha po sa kanila. Kung napanood niyo po yun, no, ganoon po tayo mag-isip. And then, instead of getting stuck, they are able to think outside the box. Talagang out of this world. Talagang first time nilang gagawin to excel, to explore, talagang magkaroon ng solusyon ng isang problema. No? And then especially, tayo po ay advance tayo mag-isip kung paano po tayo o ano po yung purpose po natin talaga sa mundong ito. What is my purpose? What is my goal? What is my objective in life? Kaya sinabi po na Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 10, sabi niya po, for we are God's workmanship. Sabihin nga po natin, workmanship. Paki-comment na rin po, workmanship. No, tayo po ay nilikha ng Panginoong Diyos. Tayo po ay masterpiece. No, kumbaga sa isang nililok, sa isang project, masterpiece tayo ng Panginoon. We are fearfully and wonderfully created by our God. Amen? And we are blessed because God is our creator. No? Talagang nilikha tayo in His own image and likeness. Kaso nga lang, pumasok ang kasalanan na wala po yung image and likeness, pero naparito si Jesus upang ibalik uli ang imahe at likeness ng Diyos sa puso, sa buhay ng bawat sa puso atin when we believe in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? No? And sabi nga, created in Christ Jesus for good works. Can we say or comment, good works, which God prepared in advance so that we would walk in them. Ibig sabihin, we are God's masterpiece. Kanino ko ba sinasabi? Masterpiece. A showcase of His power and grace. Even before we are even born, wala pa tayo. God, through His Son, Jesus Christ, made a way for us to rescue us from the slavery of sin, from the power of sin, and from the penalty of sin. To God be the glory for that. Amen. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. And He give us, sabi nga po, and He give us, not only that, dahil advance mag-isip si God, He has prepared for us one good work after one another to benefit ourselves and other people. Amen? Nilikha tayo ng Diyos sa mabubuting gawa upang tayo po ay magkaroon ng benepisyo, tagumpay at gantimpala at pagpapala at tayo po ay blessed to be a blessing to other people. Amen? Hindi tayo magdudulot ng stress, ng burden sa mundong ito, sa bansa natin. Katulad ng mga ginawa ng mga government officials sa flood control. Sino po? Na-stress po ang lahat, na burden po ang kapwa Pilipino po natin. Baha sa ibang lugar, lubog po sila. Dahil isa po sa kasalanan na ginawa ng government official, yung flood control hindi ginawa.
Hello, hindi ho tayo ginawa para gumawa ng masama. Nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng tama. Tama po ba? Ganito tayo, tama. No, lagay po natin sa comment section, tama, pastor. Tama ka. No? Hallelujah. And then sabi nga, He gives us a sense of purpose and countless promises and reassures us with affirmation through our Lord Jesus Christ. We can do all things na sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Sa dusa, sa hirap, at sa minging pagpapala, kayang-kaya nating labanan anumang problema at tayo po'y magiging pagpapala sa ating pong mga kapamilya at mga kaibigan. Amen? At ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. God will provide. Lagay po natin sa comment section, sa lahat ng baon sa utang, kinakapos, kailangan ng malaking budget po ngayon, pampagawa ng bahay, pambili ng gamit sa eskwelahan, sa mga estudyante, sa mga projects, or pambayad sa tuition fee, ng bill ng Meralco, ano po, at marami pang iba. God will provide for you. Lahat ng utang mo, mababayaran sa tulong ng Panginoon. In Jesus' name, amen. Yes, advance mag-isip si God. At tayo rin po nawa, advance tayo mag-isip. Plan ahead. Ano ba yung goal ko sa buhay? Paano kami yayaman? Paano kami magtatagumpay? Paano magiging successful ang aking pamilya? At tingin sa lahat, paano ako gagamitin ng Panginoon for His glory? Paano kaya? No? Tayo po ay laging magbasa ng Biblia. Malalaman po natin what is our purpose in life. Amen? And have you asked Him about His good plans for you in the future? Tinanong mo na ba, Lord, ano ba yung future mo po sa akin na inihanda mo na? Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in a good future. No? Good future. Hindi ibig sabihin walang problema, kundi the best is yet to come in our lives, in our families, in this community, in our church, at sa ating pong bayang Pilipinas at sa buong mundo. Ito po yung challenge po sa atin. Keep a notebook where you can jot down God's direction for your life. By faith, follow each prompting as He reveals it to you. Meron kang notebook o sa cellphone, iPad, tablet, isulat niyo po ano ba yung direksyon ng Panginoon sa buhay ko, sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa love life ko, at sa ministeryo na meron ako, maging sa bansa po namin. Ano kaya ang direksyon ng Panginoon? No? Challenge po sa bawat sa puso atin yan. And pray to the Lord na, Lord, use me for your glory. Ano ba yung pwede maiambag ko sa lipunan para maging pagpapala po ako sa aking sariling pamilya, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kakilala, ka-churchmate, at maging sa online family namin. Ano ba ako magiging pagpapala? Tandaan po natin that God will ensure my success in accordance with His plan and not mine. Sabi po ni Francis Chan. Tayo pong lahat ay manalangin. Nawa, meron po kayo natutunan sa araw po na ito. Sabihin po natin, Dear God, open my eyes so I can see the good works that you have planned for me to do. Holy Spirit, help me to obey you every day. In Jesus' name I pray. Ang lahat po ay mag-comment ng Amen and Amen. Saglit lang po, babalik po ako sa prayer po natin. Andiyan na po ako. Praise God, praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Pinatay ko lang po yung kalan po. Na nagsasaing mo tayo ng kanin para sa tanghalian. Praise God. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa po, kumain na po tayo ng ating almusal. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe. Na-bless po kami, Lord. Even me, na-bless po ako sa mensahe mo. That you have a plan to each and every one of us, Lord. Napakagandang plano. Kaso lang yung kaaway,
Gustong guluhin yung plano mo sa buhay ng bawat sa puso amin. Sometimes, we are fearful, full of doubts, Lord God, and we are tempted sa mga tukso sa paligid po namin. And minsan, Lord God, napapatangay po kami sa agos ng aming emosyon. At naisip po namin parang wala nang pag-asa ang aming bansa, wala nang pag-asa yung pamilya namin, yung buhay namin, wala nang pagbabago, wala nang pag-asenso, at puro negatibo na lamang po yung mga naisip po namin. Pero salamat po sa reminder, Lord, na nilikha mo kami sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang gumawa ng mabuti, mapagpala, magtagumpay, at maging pagpapala sa iba. Kaya sa mga oras po na ito, Lord, ang aking pong panalangin sa mga nakikinig, Lord, ikaw po magpala sa bawat at nakikinig po sa amin at gamitin mo po ang buhay ng bawat sa po sa amin to be a blessing to other people. Hindi lang kami mabuhay, Panginoon, para sa garang sarili po namin, para sa sariling pamilya po namin, for our own sake or own interest, kundi mabuhay po kami, Lord God, sa interest ng iba. Muli, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ang aking pong panalangin, all of us, Lord God, we will find our purpose here on earth. Kung bakit kami nabubuhay, Panginoon, hindi lang para mag-aral, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng pamilya, umasenso, magtagumpay, naging sikat, maging makapangyarihan, or whatever po na nagiging goal po ng mga tao. Pero ang goal po namin, Lord God, is to glorify your name, to exalt your name, Lord God, to be a blessing to other people, to inspire others, to influence others, Lord God, at especially mapakilala ka namin, Panginoon, sa mga tao. Lord, give us, Lord God, a courage, Lord, na patuloy na maging blessing po kami sa isa't isa. At ang aking pong panalangin na, Lord, ikaw po ang siyang patuloy na magbago ng buhay po namin. Patuloy kaming mangarap, maging visionary po kami, Lord God, at patuloy na magkaroon kami ng plano sa buhay, sa personal po namin, sa family, sa love life, Lord God, sa negosyo, sa trabaho, Panginoon, sa ministry. Patuloy mo kaming gamitin for your glory, Lord God. At patuloy po na ikaw po ang siyang mag-direct po sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Holy Spirit, manguna ka sa puso ng bawat sa puso amin. Baguhin mo po kami, Panginoon. Ang aking pong panalangin sa lahat ng may sakit at karamdaman. Ang aking panalangin sa iyo, patuloy na pagalingin ka ng Panginoon. Yan ang aking ling. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa mga latay ni Jesus, magaling ka na. Kahit cancer ang sakit mo, o simpleng sakit, meron kang may dinadala kang karamdaman o mahal mo sa buhay, I pray and I declare, pagagalingin kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. I pray for provisions, Lord. Kung gaano kalakas, rumagasa ang ulan, naniniwala ko ng pagpapalay mo ay raragasa rin sa buhay ng bawat sa puso amin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, meron po sa amin, Lord God, this year, Lord God, aapaw ang masaganang pagpapala po sa kanila. Sa lahat ng may utang, baon sa utang, Lord, unti-unti aangat at aasenso at magiging pagpapala ang bawat isa. Hindi na po mangungutang kundi magpapahiram o magbe-bless na po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, for your comfort, for your empowerment sa lahat ng may doubts and fears and anxiety sa puso po nila. I pray, Lord God, na lahat ng depression wasakin mo sa puso ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, we pray, Panginoon, sa oras na ito, kung meron man po sa amin nagtalo, nag-away, magkaayos po ang maglola, mag-ina, mag-ama, magkapatid, magkapitbahay, magkamag-anak, magka-churchmate. Lord, magkasundo na po, magpatawaran na po ang bawat isa. Lord, I pray, kung meron man po sa amin, Panginoong Diyos, may mga lakad po ngayon, ingatan mo po ang bawat isa. Patuloy po na ikaw po ang siyang mag-ingat. Lord, patuloy na anumang bagyo, anumang ulan, anumang habagat, ingatan mo po ang bawat sa puso amin. Sa mga lalakaran po namin, let your mighty angels protect us, Lord God, at patuloy po na magtagumpay po ang lahat po ng aming gagawin. Guide us and give us wisdom at anumang desisyon na gagawin po namin, it will bring glory to you, O God. Lord, we are your masterpiece at makita po sa amin po ito sa buhay po namin. Salamat po sa advance mong pag-iisip sa buhay namin at kami rin po advance mag-iisip kung paano ka namin mapaparangalan sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, pagpalain po ang bawat nakikinig, live man o replay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen. Let's declare Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po, Sabado, meron na naman po tayong devotion. At pahinga lang po kayo dyan. Alam ko,
wala ko yata pasok, no? At patuloy lang ho tayong mag-enjoy kasama ng ating pong pamilya. Especially, magpasalamat sa Panginoon. See you tomorrow po. Sa Sunday, magandang topic po natin is about paano po natin magagawa ng tama yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil alam po natin, ang pagbabago ay hindi lang sa kaisipan, hindi lang sa salita, kundi sa ating mga aksyon at mga ginagawa. Sunday, 10 a.m., may mensahe si Lord sa iyo. At kung meron po kayong kailangan, panalangin, counseling, at meron po kayong suggestion, comments, or pasasalamat po sa mga salita ng Diyos na papakinggan po ninyo, patuloy lang po kayong mag-message po sa akin. Muli, ito po ang inyong lingkod na nagsasabi, kung advance mag-isip si Lord ng mabuti para po sa atin, advance din tayo mag-isip para mapapurihan natin ang Panginoon at mabless po natin ang ibang mga tao. To God be the glory, and see you tomorrow. Stay safe po, mga kapatid ko sa Panginoon.